and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Hallelujah si Sister Mary. Anyways, tonight, my dear brethren, our reading for this coming Sunday, Solemnity of the Blessed Holy Trinity in One God, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John. John chapter 3, verses 16 to 18. Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang kabanatay 3, simula talatang 16 hanggang 18. John chapter 3, verses 16 to 18. Jesus said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son." Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sinabi ng Panginoong Yesus, "Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon.
purihin natin ang malakas ng ating buhay na Diyos. Sige po, maaari na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. So isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat at pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon sa lahat na nakatunghay sa digital platforms ng Kapangyarihan TV, sa content program na Healing Message from God, saan man daw kayo nagdoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, alinmang time zone na inyong pinalalagyan sa buong mundo, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Parang dadalawa lang ang pumapalakpak ha. Anyways, kanina, pagkatapos ko magbasa ng Ebanghelyo, pinataas ko muna ang prayer request at saka ng madaladalahan para hindi maging gahol. Pero dito, ihuhuli ko na lang bago mag-arithmetic at bago matapos ang pagtitipon. Amen? So ngayong gabi, ito ang magiging ulo ng makalangit na balita para sa linggong ito. At ito po itatawagin ko pong God sent His one and only Son. God sent His one and only Son. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Now, isinaysay ng Ebanghelyo ang ating pong natunghayan kung saan inihayag ng Panginoong Yesus sa isang eksperto ng kasulatan na nagngangalang Nicodemo ang tungkol sa sinabi ng Panginoong Yesus na sinugo ng Diyos ang kanyang anak. At ito po ang mensahe ng ating Panginoon para sa atin, para sa darating, para sa linggong ito. Ito po ay solemnity, itong darating na linggo, which is May 31. Yan po ay tinatawag na Solemnity of the Blessed Holy Trinity in one God. Bakit Blessed Holy Trinity in one God? Sapagkat ang ating Diyos na ating sinasamba, iisa. Subalit ang persona, tatlo. Ano? Alin ang tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Maliwanag po sa sinag ng araw na sa iisang Diyos mayroon tayong tatlong persona. Sa mga iba pa natin mga kapatid na nakatira dito na iba ang kanilang kinaaliban, pagpasensya nila po ito. Subalit ito po ay turo ng banal na simbahang Katolika. Amen? At mahalaga po na malaman ng bawat isa na talagang sinugo ng Diyos ang kaisa-isang anak ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam niyo po, nung matatandaan ko po yung isa sa mga kiwento ni Bishop Bacani, ay nataong Christmas Eve Mass, for example. Daming tao sa loob ng simbahan.
At sa dami ng mga nagsimba, mga kapatid, sa pananampalataya, pati yung mamang lamok sa kalasingan, nandoon din. Amen. Nang mag-umpisa mag-homily ang pari, buong lakas loob na naghayag, tayong lahat ay nagkakatipon dahil sa pagmamahal ni Jesus. Alam niyo po anong sabi ng mamang lasing? Narinig ko na yan, Father. Hindi pinansin ang pari. And then tinuloy pa. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus. Kaya naman ang pag-ibig ng Diyos ang liputan. Ang sagot ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pa rin pinansin. And then, tuloy pa ng homily. Magsisi na tayo sa kasalanan at magbalik loob tayo kay Lord. Anong sabi ng mama? Narinig ko na yan. Alam nyo, ang ginawa ng pare, apat tinitigan yung mamang lasing. Sabay duro at sabay sabi, isang hirit pa. Pag yung bunganga mo marinig ko, kahit namo ka pa sa kalasingan, lalagyan ko talaga ng paking tape pag hindi ka manahimik. Alam nyo anong sagot ng mamang lasing? Yan ang di ko narinig. Kapatid, friendship, katuwang ka-prayer partner. Hindi pa tuhuli ang lahat. Magbago ka. Sabi mo sa iyong katabi, magbago ka. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Lalo na, ilang linggo na lang, magdiriwang po ang tapat chapters ng 23rd anniversary. Ang tanong, kailan? Hunyo 29. That is 5th Monday of next month. No? Saan gaganapin? Santa Clara de Montepalco. At pinagpala tayo sapagkat ang simbahan ng Santa Clara de Montepalco, yan ang magiging dako na pagdarausan ng anibersaryo ng buong kapatid. Salamat sa inyong pumalakpak. Alam niyo po, hindi pa. Yan ang hirap sa mga Pilipino eh. Pagsikat ng artista, ang lalakas ng palakpak. How much more kung pangalan ni Yahweh El Shaddai ang hindi palakpakan ng malakas. Sabihin ng mga nanonood, brother, galit ka ba? Ang sagot ko, hindi po ako nagagalit. Itinatama ko lang kung ano ang dapat. Amen. Kapatid, huwag kang matakot. May pagkakataon ka pang magbago. Kapag pinakinggan mo ang mensahe kapahayagan ng Diyos, saan ka man dako, whether ikaw ay nasa Hong Kong, whether ikaw ay nasa Japan, whether ikaw ay nasa South Korea, o kung saan lupalop ng daigdig, pakinggan mo ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Now, itong aking katanungan na nais ko pong ibahagi sa inyo. How God sent His one and only Son
is important. Gaano kahalaga ang sinugo ng Diyos ang kanyang anak? Una sa lahat, higit sa lahat, the first important step on God send His one and only Son is those who believes in Him will have eternal life. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ko po hinango? John chapter 3 verse 16. Ito po ang madalas nababanggit sa banal na kasulatan. Ano pong sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, sa madaling wika, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, marapat lamang na sumampalataya sa isa sa tatlong persona sa iisang Diyos. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos. At higit sa lahat, ang ating Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Amen? Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang tatay na mayroong anak na lalaki na kilos dinamain. Ang pangalan ng tatay na yon ay Juancho. Juancho. At ang kanyang anak na lalaki na kilos binabae, ang pangalan naman ay Junior. Junior. At sa tindi ng galit ng tatay na si Mang Juancho, ang ginawa niya sa kanyang anak na si Junior, nilublob sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ni Mang Juancho, ano Junior? Lalaki ka o babae? Alam niyo anong sabi na ni Junior? Babae po ako. Hindi tumalab. Maya-maya, bigla na namang lumublog sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin sa kanya ni Mang Juancho, ano Junior? Lalaki ka o babae? Alam niyo ang sagot ni Junior? Babae po ako. Hindi pa rin tumalab. Then, maya-maya, dinublog na naman sa isang malaking drum ng tubig at tumagal ng halos 45 minutos. Kaya nabasa pati laylay, pati yung pinakang itaas na bahagi ng low sleep dahil sa tindi ng galit ni Mang Juancho. Pag-ahon, sasabihin ni Mang Juancho kay Junior, oh, ano ka ngayon Junior? Lalaki ka o babae? Alam nyo, sabi ng anak niya, napakembot-kembot na si Junior, sabi niya, ako'y isang sirena. Hallelujah. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, kahit ilang beses mong ilublog, di ba aalis yan? Pero kapag inilapit mo sa harapan ni Kristo,
at pinakinggan mo ang mensahe ng Diyos, tiyak, ang kanyang kilos binabae, magiging kilos lalaki. At lalaking tunay. Kasi matipuno at gwapong tulad ni Brother Mike. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Ano Brother Ryan? Ay talaga ha? So yan ang unang hakbang. Those who believe in Him will have eternal life. Now, the second step is He sent His Son not to condemn the world, but to save the world. Sinugo niya ang anak niya ay upang iligtas at hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan. According to John chapter 3 verse 17, itong sabi ni Jesus, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen? Now, bilang anak ng Diyos, ang tanging layunin ni Kristo ay hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan ito, kundi upang ito ay iligtas sa pamamagitan niya. Amen? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, dahil na yung mga nasa mataas na tungkulin, hindi pa ito huli lahat. Marami pang pagkakataon upang manalig at manampalataya kay our Amen? Sino man sa inyo, sino man sa ating lahat, mga personalidad, o papa sikat na vlogger, mapa sikat na dancer, mapa ikaw ay isang kilalang mamamahayag, o sino ka man na nasa larangan, hindi pa huli ang lahat. Marami pang pagkakataon upang ikaw, ako, tayong lahat ay manalig at manampalataya sa Kanya. Amen? Sa Kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin. Sa Kanya pa rin sasaya bulong ng puso ni Jesus. Kala niyo puso ko, ha? Purihin natin si Jesus. Si Jesus ang nagsabi, bulong ng puso ko. Amen. Amen po ba? Kaya inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw, ako, tayong lahat ay iligtas mula sa kasalanan ng buhay. Amen po ba? Oh, pati aso nagtingay rin. Purihin natin si Jesus. Hallelujah. Ako, isa lang yata pumalapak kay Jesus.
Naalala ko po yung isa sa pinaka-popular na awit na pangsimbahan, no? At ito'y tumatak sa aking kamalayan. At ito po'y malapit na malapit sa puso ko. At ang awit na yun ay inawit ng grupong Himig Jesuita. Ang title po nun ay Jesus ng Aking Buhay. Sabi nga ng awit, sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong inigiliw at siyang itatapat sa puso. Purihin natin si Jesus. Alam niyo po yung awit yun, may rendition din. Yung isang sikat na singer na ang tawag sa kanya ay The Clone Matt Monroe. No? Ang Matt Monroe ng Pilipinas, si Robert Carreño, at saka yung isang sister, isang female singer. Ang tono nila ganito, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Amen? Now, bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, marapat lamang na maunawaan ang sinabi ni Jesus kung paanong sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Purihin si Jesus. We go to the third and final step on God sent His Son, His one and only Son. The first step is those who believe in Christ Jesus will not be condemned. Hindi mapaparusahan ang sino mang sumasampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Jesus said in John chapter 3 verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Amen? Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Yan ang sasakitin yung mga hindi nanalig at nanampalataya kay Jesus. Malalagay sa kapahamakan. Subalit, yung mga nananalig at nananampalataya
sa bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus ay hindi parurusahan. Amen? Hindi na mahalaga kung bakit may mga pintuang isinasara. Hindi mahalaga kung importante yung dapat pakinggan. Ang iba nga, may nagsabi, Brother Ryan, nagsisimba naman ako, pinakikinggan ko naman yung homily ng pare na ugmang-ugma sa Sunday Gospel na ire. Kaya hindi na kailangan umatin pa ng mga kind of prayer meeting na ire. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, hindi pa huli ang lahat. O akala mo, sapat na yung mag-attend ka ng pagsisimba tuwing linggo. Pero sa araw-araw, kulang ka pa. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, kulang ka pa. Sabihin niyo, friendship, kulang ka pa ng ibang mga araw. If I were you, sabihin niyo sa inyo kami, if I were you, you must continue to attend our fellowship with Yahweh El Shaddai. Anong sagot ng iyong katabi? Purihin si Yahweh El Shaddai. So tandaan po natin, hindi parurusahan ng ating dakilang Diyos ang sinumang nanalig at nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. At yan ay walang diling iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Natatandaan niyo po yung senaryo dun sa cross. Yung dalawang tulisan na nakapakok kasabay ni Jesus. Yung isang tulisan na mayabang, ang sabi niya kay Jesus, parang gustong i-challenge accepted, sabi niya, kung ikaw di ba ikaw ang Mesiyas, subukan mong iligtas ang sarili mo at iligtas kami. Alam niyo yung isang tulisan na nasa parting kanan, sinabihan pa yung kasama niya, anong sabi? Hoy ikaw, akala mo kung sino ang epal ka? Di ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw nga, pinarurusahan gaya niya. Marapat lamang na tayo parusahan dahil sa mga ginagawa natin. Lalo na yung mga kabalban ang ginawa natin. Pero yung taong yan, walang ginawang masama. Alam nyo, pag tingin kay Jesus, ang sabi niya, Jesus, ako'y alalahanin mo kapag ikaw ay naghahari na. Alam nyo, anong sagot ni Jesus? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? Yan tatlong yan, ang tawag yan, the word of promising salvation. Amen? Yan ang isa sa 7 salita na binigkas ni Kristo Jesus sa cross. Kung napagnilayan niyo po ang 7 huling wika, lalo na kapag Biyernes Santo. Amen? Mahalaga po ang kaligtasang alok ng ating Diyos. At kapag tinanggap natin ang kaligtasang bigay ng Diyos, tiyak, di tayo malalagay sa kapahamakan. Amen? At bilang pangwakas ng mensaheng ito, nawa po ay masasalamin natin ang mensaheng ito
at ngayong darating na solemnity of the Blessed Holy Trinity in one God. Gawa po, saliwain po natin ang ating kababaang loob sa harapan ng ating buhay na Diyos. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala sa isip, sa kita, at sa gawa. Amen? Tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part. Tayo na kayo. Ako tayo umawit. Patong mo ng kamay sa tapat ng inyong puso. At tayo mo na ipanalangin ang may kababaang loob. Wika po natin, Panginoong Jesucristo. Lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang kami lahat ay maligtas mula sa kasalanan. At tinatanggap ka namin, Panginoong Hesus, sa aming puso bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Siya nawa. Ngayon, taas ang inyong mga kamay. Gawin natin simpleng panalangin ang awiting ito. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asa. Diyos amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, bawal magsilbing aral ang mensahe nito at may bahagi sa iba at napakinggang mensahe na nakaugat sa solemnidad ng kapanalbadalang Santatlo sa isang Diyos. Pagpalayo po, minsan pa Panginoon, ang mga nagtaguyod ng iyong banal na gawain dito sa klakong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit manunugtog at ang mga nagsusuporta sa iyong gawain. Pagpalayo po ang bawat isa, sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya kapapala, maging ang mga nakatira dito sa Laura Drive Residences. Patuloy niyo pong pagpalain at kasihan ng iyong Santong Espiritu.
Sa ngalan ng Panginoong Yesus, everybody say Amen. Taas ang inyong mga daladalahan, ang inyong mga prayer requests, at di ba pang nais pagpalain ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama makapangyarihan, narito po't tasdasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na isasin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sila mga hipo ay sulitan ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer request, nasulat sa puting papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig, at maapaw. At sa aming pansamantalang pangiwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sangod dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ang lahat ng mga anghel na sa langit sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas Panginoong Kristo na nabubuhay nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen. Pakibabangin yung mga hawak kamay. Pabangon namin yung mga hawak kamay. Pabangon namin yung mga hawak kamay and find your partner palad sa palad. Palad sa palad. Importante ang find your partner palad sa palad, ha? So 1 plus 1, tatlong salpok sa inyong partner at sasabihin mo sa kanya, let us tell the world of His love. Parang yung tono ng mystery na bilangin eh. Okay? 1 plus 1. Let us tell the world of His love. So 3 plus 3, 7 salpok at sasabihin nyo sa partner mo, kaya sinugo ang kanyang anak upang tayo iligtas. 1 plus 1. Let us tell the world of His love. 3 plus 3. Sinugo niya ang kanyang anak upang tayo iligtas. Sa 7 plus 7, 15 salpok at sasabihin niyo sa partner niyo ng malakas, kung nanalig ka sa anak ng Diyos, ligtas ka na. Ligtas ka na. Nanalig ka sa anak ng Diyos, ligtas ka na. Okay, 1 plus 1. Let us tell the world of His love. 3 plus 3. Sinugo niya kanyang anak upang tayo'y iligtas. 7 plus 7. Kung nananalig ka sa anak ng Diyos, ligtas ka na. Purihin ng Diyos, purihin ni Yahweh al Shaddai. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Gusto niya ng bonus na biyaya ng Diyos. Alam ko, ang gawain dito sa GK ay tuwing, Wednesday, tuwing ikalawat huling Miyerkules. Every second and last Wednesday, tama? Okay. Bilang bonus para sa second and last Wednesday of the month, ito po ang inyong sisigaw. We must tell the world of God's love.
Pakiulit ko ng malakas. God bless us all. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.